ipagsigawan, sa bundok man o dagat ay ipagsigawan, sa madlan nalilingat at niliw sa karlanan. Si Kristong nagliligtas, o ipagsigawan, awitin ng malakas, siya ay nagliligtas. Sa mga napahamak, siya ay nagliligtas. Sa Kalbaryo nabitin, si Jesus na naadya, si ay nidilim, aaliwin niya, yanigin buong lupa, sa lakas awit na si Kristong dakila, ay Diyos ng pag-ibig, makasalanan dinggin ang kanyang tinig, halina lumuluha, kay Jesus lumapit. Sige po, Brother Paul, pangunahan tayo sa ating pangunang panalangin. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo at muli tayong aawit. Magtiwala at sumunod. Tagalog pa rin po ang ating awitin. Magtiwala at sumunod. Ito ang laging nais ng ating Panginoon sa atin. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya ay sa atin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala, si Jesus ay sundin, Kanyang kalakan, laging sa atin. Papawiin niya ang tanang pangamba, kung tayo'y laging mananangan. Ang Kanyang patnubay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Tiwalaan si Jesus ay sundin, Kanyang kagalakan, laging sa atin. Kung ang ating buhay
sa Kanya ialay, ang pag-ibig niya'y akamtin. Ang bawat biyaya sa lahat ng tuwa ay papagiang sa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Kay tamis manaling sa kanyang pag-ibig, kung siya ay ating sinusunod. At kahit nasaan tayo'y pag-utusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sa atin. Good singing this morning. Tawagin po natin ang ating pastor para sa ating mga announcement. Well, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagkakataong ito. Nagkita-kita tayo. May hawla na ako rito sa harapan. No? Kaya pwede na ako magtanggal ng face shield at face mask. Well, ganun pa man, ang announcement po natin, 3 services pa rin po tayo. Isa sa umaga, 2 sa umaga, isang alas 9 hanggang alas 10:30 at alas 3 ng hapon. No? So, Lord willing, by October, first week, magsisimula tayo sa ating Wednesday night prayer meeting. So, this September, magkakaroon po ako ng lesson, ng series of prayer sa Wednesday night. No? Kaya lang, it is in video form. No? Lord willing, by October, first week, makapagtitipon-tipon na tayo rito. Bukas po tayo ng mga alas 6 or 6:30 pa rin ng gabi. No? Dahil baka by that time, hindi na masyadong mahigpit yung curfew natin na tinatawag. And also, ano pa ba papaalala ko sa inyo? Ngayon ay September, di ba? Dapat itong mga panahong ito, we will observe Family Day. Ganun pa man, yung iba sa mga pamilya natin hindi makakapunta dahil may mga anak tayo mas bata pa sa atin. Yung iba, senior citizen, bagamat gusto natin silang tipunin, hindi natin matitipon. Ganun pa man, tuloy pa rin naman ang ating paglilingkod, no, na ginagawa natin dito sa ating kapilya at dun sa mga kapatiran nating nanonood doon sa kanilang mga bahay. Umaasa ako na dumating din ang panahon na makapiling namin kayo rito kung handa na kayong pumunta ng church at hindi na masyadong mahigpit yung pagbabawal. Okay? Wala na akong iba pang naalalang announcement kundi yung anyayahan kayo mamayang hapon. I will be giving a lesson on James chapter 2 regarding favoritism. Kaya, kayo ba may paborito? O ulam lang ang paborito nyo? So mamayang hapon, I will discuss regarding the subject of favoritism. Actually, pagtatangi, no, na tinatawag. And part 1 and part 2, baka hanggang part 3 yun. Kasi doon yung topic ko mamayang hapon, verse 1 pa lang, napakayaman na talata na si James chapter 2. Parang yun doon pa lang iikot yung mensahe ko, hanggang verse 13 yun. Itong topic ko rin ngayong umaga, mahati ito sa dalawa, yung continuation nito, Lord willing, next week. Okay? Kaya yun po ang announcement natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din sa mga tagapanood natin sa umagang ito, no? Sa kanilang mga tahanan. Tumaasa ako makasunod nga kayo, no? Mahirap niyan, alas 9 na or alas 10 tulog ka pa. Hindi ka na nga nakakapunta rito, tulog ka pa, no? So I hope and pray that Sunday you rise up early. Makasunod po kayo rito sa ating pananambahan ngayong umaga. Okay? So, yan po ang panibagong improvement natin sa ating church ngayon. Meron tayong somehow harang na rito sa harapan. Parang ang dating
may sakit yung mga ngaral no? Parang hindi kinakailangan makahawa. Kaya kinakailangan natatakpan. So, marami pong salamat at narito kayo. Tatawagin ko na po yung tagapag-awit natin. Awit po tayo ng pagbati at pagkatapos po niyan, magbabasa na po si Brother Paul ng salita ng Diyos. Ipahabol ko lang din po sa bawat every Friday night, meron tayong Young People Virtual Fellowship. Baka inaakala ng ating mga magulang sa mga tahanan ay wala tayong pagtitipon sa mga kabataan. Meron tayong group message dyan. Doon po tayo nagtitipon-tipon. Magsitayo po tayo lahat, awitin natin, Ligaya ng Buhay. Patiin natin ang bawat isa ng may pagpapala. Sing! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya ang manunubos. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo nga, tunay na ligaya ng buhay. Ayan, tatawagin na po natin si Brother Paul para sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ayun po, no? Dako po tayo sa pagbabasa po ng salita po ng ating Panginoon. Dito po tayo sa mga Hebreo, Kabanata 12, talata 12 hanggang 17. Mga Hebreo, Kabanata 12, talata 12 hanggang 17. At basahin po natin po muli ito ng salitan. At ganito po ang sabi sa talata 12. Kaya nga, itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at ituwid ninyo ang inyong mga tuhod na nangangatog. Sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao, dahil walang sino mang makakakita sa Panginoon kung wala ito. Tiyakin ninyo na walang matagpuan sa inyo na taong immoral o mapaglapastangan tulad ni Iso, na kanyang ipinagbili ang karapatang magmana bilang panghanay na anak na lalaki dahil sa isang pagkain. Sige po, manatili tayo nakatayo. Mananalangin po tayo. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, marami pong salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin sa buhay at kalakasan kay Kristo Jesus. Ama, ikaw na dakilang Diyos na aming sinasamba. Sa aming pananambahan sa iyo, gabayan mo po kami. Napanalangin po namin na kausapin mo kami sa pamagitan ng mga katotohanan na masusumpungan sa iyong salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo ang aming puso, O Diyos. Dalisayin mo kami sa umagang ito. Puspusin mo rin kami ng Espiritu ng Diyos. At sa aming pag-aaral ng salita mo, naway maunawaan ng iyong mga anak ang mga katotohanan dapat nilang malaman at maisabuhay ang mga katotohanan ito, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, tulungan mo makasunod yung mga kapatid namin nasa kanilang mga tahanan. Umaasa ako, Lord, na ikaw ang maggabay, ganun din sa kanila as they study your word. Mawalhati ka nawa, O Lord, sa gawain sa umagang ito, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, mapupo tayong lahat, mga kapatid. Okay. Sa umaga pong ito, ang mensahe na ating pag-aaralan ay pinamagatang dalawa actually, no? Magsikap at magbantay. Kaya nga lang, yung topic niyan mukhang may kahabaan, pero ganun pa man,
Magandang mabigyan pansin natin yan, yung bagay na yan. Well, sa umagang ito, ang mensahe natin ay magmumula sa aklat ng Hebreyo, no? Nabasa na kanina yan ni Brother Paul, yung ating pag-aaralan, at ang aklat ng Hebreyo ay isinulat ng isang Hebreyo. Kapag sinabing Hebreyo ang sumulat, hindi po siya Gentile na katulad nyo at katulad ko. At ang ina-address niya rito mga Hudyo, na kung saan itong mga Hudyong ito masasabi nating alam yung pamamaraan ng kanilang pagsamba. Ibig sabihin yung sumulat aware siya sa sistema ng kanilang pananambahan na tinatawag, no? Aware siya roon sa kanilang ginagawang pananambahan. At ang mapapansin natin dito, kasi dinidebate nga ito na kung sino nga raw ang sumulat, ang iba sinasabi nila si Apostol Pablo dahil sa pamamaraan at estilo, mukhang sulat ni Apostol Pablo, tapos si Apostol Pablo ay isa pang Hudyo. Well, may nabanggit rito na yung lalaking yun kasama niya sa kulungan si Timoteo. Sa isang banda, may kumokontest din na hindi si Apostol Pablo ang sumulat nito, sa kadahilanan na si Apostol Pablo kapag sumulat ay ipinakikilala niya, no, na ang kanyang sarili sa kanyang sulat. Halos lahat ng sulat ni Apostol Pablo sinasabi niya na siya ang sumulat Pero kapansin-pansin sa sulat lang na ito hindi niya binanggit yung pangalan niya kung siya man ang sumulat. Kaya I doubt kung talaga siya ang sumulat ito. Ganun pa man ang mensahe rito talagang may apply hindi lamang sa buhay ng mga Hudyo kundi sa buhay din mga Kristiyano. Sapagkat naglalaman ito ng katakot-takot na mga masasabi nating aplikasyon sa buhay ng isang mananampalataya, lalo-lalo na kung yung mananampalataya na yun dumadaan sa pagsubok at ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan may kinalaman sa hamon ng kanyang pananampalataya. Kaya sa ating pag-aaralan sa umagang ito, pinamagatang magsikap at magbantay, nanggaling ito sa verse 14, no, at saka verse 15 hanggang verse 17. Babasahin ko po yung text para ma-appreciate natin, at ito yung sabi ng Biblia. Sikapin ninyong mamuhay na may kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao dahil walang sino ang makakita sa Panginoon kung wala nito. Umpisahan po natin yung ating outline doon sa tinatawag nating magsikap, no? Magsikap. Actually, yung word na magsikap diyan, ang ibig po sabihin ng pagsikapan diyan is to pursue, strive, run after or follow. No, ang ibig sabihin nito yung parang may hinahabol ka. Yung tipong sasakay ka ng LRT, hahabulin mo yung LRT na makasakay ka at hindi ka maiwan, no? O yung tipong si Bok dati nanliligaw, hinahabol-habol niya yung nililigawan niya. Buti na abutan din, no? Ganon yung word na ginamit rito. Okay? Habulin mo, sumunod ka, strive after this word. Ano yung pagsisikap? Ang ginamit lang dito sa Tagalog na makukuha yung tinatawag nating ideya yung pagsikapan, no? Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. So napakaganda yung sinabi rito, it is a verb na makikita natin sa Biblia na hinahamon tayo na to run after and to start, give all our effort upang magkaroon ng kapayapaan. Maraming utos sa Biblia patungkol sa kapayapaan. Sa Awit 34:14, tignan po natin. Sinabi sa Awit 34:14, sabi rito, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Mateo 5:9, sabi rito, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ganun din, binanggit dito sa isa sa napakagandang katotohanan sa Marcos 9:50. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat. Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Now,
Ipinakita rin sa Roma 12:18, ang daming talata, ano? Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Roma 14:19. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapagpapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Now, ang prinsipyo na nakapaloob talaga dyan, yung Roma 12:18, no? Sabi diyan, kung maaari ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang tanong ko, lahat ba ng tao gustong magkaroon ng kapayapaan sa atin? No? Lahat ba ng tao nais tayong bigyan ng kapayapaan? Actually, hindi. Si Jesucristo nga, Prince of Peace. Puno ng kapayapaan. Kaya lang maraming tao ayaw siyang bigyan ng kapayapaan. Di ba? Ang daming taong nagagalit sa kanya, ang daming taong umaaway sa kanya. Ang hamon naman niya sa mga tao, ipangaral ang katotohanan, gawin ang tama, maging ehemplo ng katwiran, and yet may mga taong ayaw siyang bigyan ng kapayapaan, nililigalig siya. At ganoon din tayo, no? Ang prinsipyong kinakailangan bigyan natin ng malaking diin, yung sinabi sa Roma 12:18, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Bakit? Kasi ang kapayapaan, it is a two-way street. No? Kung ikaw gusto mo ng kapayapaan sa kapwa mo, pero yung kapwa mo ayaw kang bigyan ng kapayapaan, ang responsibility mo lang yung side mo. Kasi kung ayaw ng tao sa'yo at laging galit sa'yo, at talagang nililigalig ka, no? Wala kang magagawa ron. Pananagutan niya sa Diyos yun. Ang pananagutan mo, yung side mo, yung bahagi mo, kung ano ang dapat mong ugaliin sa kapwa mo. At kung may mali man siyang ginawa sa'yo, talagang galit ka sa kanya, pero darating din yung panahon na talagang ang layunin mo, hindi na ipurso yung gulo sa kanya, kundi yung magkaroon ka na lang ng kapayapaan sa kanya, kahit mali pa yung ginawa nung ibang tao. No? Kasi may ibang tao talagang, kaya din hindi maging payapa yung buhay, talagang 20 taon na yata yung ginawang atraso sa iyo, lumipas na ang panahon, hindi mo pa rin magawang makapagpatawad. Sometimes may katotohanan yung sinasabing time heals. Hindi na ganun kasakit, parang sugat, no? Parang sugat, no, na naghihilom din, pero kapag dumating yung taglamig, masakit kapag may malaki kang sugat. Tapos naghilom, tapos pag taglamig, kahit na nakahilom yan, yung sa loob may sugat pa rin, abay masakit pa rin So makikita natin na sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay, dapat nating malaman, we have responsibility as Christian to make peace, to do peace, no? To pursue after peace, habulin ito, suungin ito, at hindi yung ang tawag doon yung palaaway. May mga ganyang tao. Actually, dinidisqualify nga ng Biblia yung mga pastor na palaaway. No, yung nanununtok, yung nanggugulpe, yung nananakit, dinidisqualify ng Biblia yun. Yung mga pastor na ganun. Okay? At dahil hindi ganun tayo tinawag ng Diyos, tinawag tayo sa kapayapaan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 5, mapalad ang mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. So bilang mga mananampalataya, we have an obligation to live peaceably, whether or not those around us treat us peaceably. So obligasyon nating mabuhay sa kapayapaan, kaya tawag rito, kung yung mga taong nasa paligid natin ayaw nito, but we can only do yung part natin, no? Na magkaroon tayo ng ugali na mapagpayapa. Hindi sa lahat, hindi yung nagkasalubungan lang kayo, nagkatitigin lang kayo, away na. Actually, dito sa Pilipinas, ganyan ang nangyayari, no? Mga nakainom, nagkatitigan lang, barilan na, di ba? Kung baga, mata pa lang nag-uusap, gusto na kagad ng gulo Well, kung Kristiyano ka, hindi dapat ganun. Dapat man of peace ka. Dapat isa kang tao na mapaglikha ng kapayapaan. Unless, dumarating yung time talaga na kapag ikay nagsasabi ng katotohanan, gumagawa ng tama, may itinutuwid ka, may mga taong ayaw sa'yo. Sisiraan ka, kamumuian ka. Well, wala kang magagawa doon sa mga taong yun. But as long as in your part, sa part mo, sa bahagi mo, ang ginagawa mo yung mga bagay na makalulugod sa Diyos. Kasi you cannot please every person naman Ang mahalaga dyan, ang ipiplease mo yung Diyos.
hindi yung ibang tao, no? Yung Diyos ang pararangalan mo, yung Diyos lulugurin mo, kahit yung ibang tao, no? Talagang magalit sa iyo, mamuhi sa iyo dahil ang ginagawa mo yung tama. Ngayon, hindi mo mapipigilan 'yon. Pero ang mapipigilan mo yung sarili mo na maging palaway ka. Mapipigilan mo yung sarili mo na magtanim ka ng galit, mag-alaga ka ng kapaitan sa buhay. Yun ang mapipigilan mo. Yun ang maihingi mo ng tawad sa Diyos. Pero yung aksyon ng ibang tao towards you at maging yung pag-uugali ng ibang tao towards you, hindi mo minsan mapipigil yun. Okay? Ang gawin mo, tanggapin mo, or iwasan mo na lang sila kung ang iniisip nila at ang gusto nilang gawin sa'yo, lagi kang saktan. Okay? Lagi kang gawa ng kamalian. Okay? Basta ikaw, kung Kristiyano ka, you are responsible, no, to create peace and to pursue after peace. Yun yung sinabi nung talata kanina na ibinigay natin, to run after peace, to pursue peace, at mag-strive na lumikha ng kapayapaan. Ganon din sa ating church, no? Ang church natin, sinisikap natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi ang goal ng church natin na magkakaroon tayo ng mga membrong hindi magkakasundo-sundo. Dahil kung pare-pareho kayong hindi magkakasundo-sundo, pare-pareho tayong hindi pagpapalain ng Diyos. Baka ang ginagawa natin sa simbahan natin, kung may mga miyembro tayong magkakaaway, abay, nag-iimbita tayo ng palo ng Diyos. Okay? Imbis pagpapala ng Diyos ang iniimbitahan natin sa church natin, palo ng Diyos ang iniimbitahan natin. Nakakatakot yun. At ganoon din sa bahay ninyo. Okay, kung kayo sa tahanan nyo, magkakaaway kayo, teka lang, di ba sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dumating ako upang magdala ng tabak, hindi magdala ng kapayapaan? Anong ibig sabihin niya ron sa talatang yun? Of course, no? Actually, the initial effect of our Christianity is our family. Lalo-lalo na kayo mga kasambahay mo, hindi mga Kristiyano at ikaw lang ang Kristiyano. Hindi nila maintindihan yung buhay mo na nararapat sa harapan ng Diyos. Hindi nila maintindihan yung dedikasyon mo, yung pag-ibig mo kay Kristo. Bakit? Anak sila ng dyablo eh. Kaya lumilikha talaga minsan ng division, dun pa lang sa loob ng tahanan. Pero sa loob ng simbahan, kung pare-pareho tayong mga anak ng Diyos at pareho tayong Kristiyano at pareho tayong sinabi natin, nakaranas tayo ng kapatawaran ng Diyos, nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos, abay hindi marapat na sa loob ng simbahan, sa loob ng kapilya natin, okay, magkakapatid tayo sa pananampalataya, ang nililikha natin gulo at hindi kapayapaan. Okay? Kasi all of us, we profess to be saved. So, our goal is to create peace. Ngayon, may mga tao talaga nasa sa loob ng simbahan na ang layunin ay talagang manakit ng kapwa, no? Parang cactus, no? Yung talagang kahit kanino madikit, lahat nasasaktan yun. No? Kahit kaninong madikit siya, sinasaktan niya yung mga tao. Well, may pananagutan sa Diyos yun. At balang araw, tawag rito, kung Kristiyano man siya, papaluin siya ng Diyos. Kung di siya Kristiyano, hahatulan siya ng Diyos. Kasi ang ginagawa niya, sinisira niya ang katawan ni Kristo. Okay? So, yan po ang ating pagsisikapan na sinasabi pa. Balik pa tayo sa text natin. May mahalaga tayong nais pang makita sa bagay na yan. Sabi rito, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at kabanalan. Kung wala nito, walang sino makakita sa Diyos. Ang ikalawang pagsisikapan, kapag tinignan nyo ito sa Greek, no, ang construction dito sa Greek, parang pagsikapan nyong mabuhay ng payapa, pagsikapan ninyong maging banal. Yun ang construction nito sa Greek. Yung to run after and to strive after, dalawa yung kanyang pinatutukuyan na verb, yung kabanalan at yung kapayapaan. O yung dalawang yung pinatutukuyan niyang noun dito, yung kapayapaan at kabanalan. So parehong pagsisikapan yan. Pagsikapan yung tinatawag nating kabanalan. Ito yung sinabi sa verse 14. Pagsikapan yung magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito, walang sino makakakita sa Panginoon. Balik tayo rito. Sabi rito, ang kabanalan, when it is applied to God, it means His moral perfection. Ang Diyos banal. Kapag sinabing banal, bukod. He is separated and above, no? Sa lahat ng bagay. Walang anumang dumi na makadidikit sa Kanya. Sapagkat God
is transcendent. Higit na mas mataas siya at bukod siya sa lahat ng bagay. Yun ang idea po roon, no? Sa kabanalan. His holiness is perfect holiness. Ngayon, kapag yung kabanalan is applied to us, ang idea po nito is devoted or consecrated, ibinukod tayo at inilagay tayo ng Panginoon para sa Kanya, para paglingkuran siya. Christians are made holy once for all by one-time sacrifice of Jesus Christ. Tignan niyo yung sinabi ni Pablo, wala dyan sa text na yan eh. Sa Romans 1:1, nais kong makita ninyo, no? Kung may Biblia kayo, tignan niyo sa Romans 1:1. Wala dito sa tawag rito, sa outline ko diyan. Sabi sa Romans 1:1, akong si Pablo ay alipin ni Jesucristo, tinawag ako ng Diyos na maging apostol, inihiwalay para sa ebanghelyo ng Diyos. Dito ibinukod siya, no? Para sa ebanghelyo ng Diyos. Hindi lamang siya tinawag sa kaligtasan para maligtas, kundi tinawag rin siya sa paglilingkod, ibinukod siya para sa ebanghelyo ng Diyos. Now, pag pinag-usapan natin ang tinatawag nating sanctification, may tatlong pagbubukod na binabanggit ang Biblia na nais kong makita ninyo. Pero nais kong munang basahin ito, no? Kapag pinag-usapan po yung sanctification, it has to do with our loving God. It is speak of the pure, obedient, holy life we live set apart for God's glory. Because that love, when we love Him, we will want to be like Him. And when we like Him, others will see Him in us and be attractive to Him. Now, meron akong bagay na nais makita ninyo, pero magbabasa muna tayo ng mga talata sa Biblia patungkol sa kabanalan para ma-appreciate natin. Roma 6:22. Sabi rito, subalit ngayon, pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. 1 Thessalonians 4:7, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Ito'y payo sa mga simbahan, no? Sa mga mananampalataya, lalo-lalo na sa Thessalonica, na ang kanilang naging uri ng pamumuhay, masasabi natin, pamumuhay na may maling paniniwala na nagre-resulta sa maling uri ng pamumuhay nila, lalo-lalo na sa sexual relation. 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, yung sinabi sa chapter 6, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Panginoon. So mga kapatid, patuloy na utos yan, no? 1 Peter 1:15-16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Isa pang talata, 2 Peter 3:11. Yamang ang lahat ng bagay nito, may kinalaman sa paggunaw, ay mawawasak ng ganito. Anong ang uring pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Okay, now, balik tayo rin sa text natin. Pagsikapan yung magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Now, when we talk of what we call sanctification or yung pagbubukod na tinatawag, wala ba? Nawala? Okay? Pagbubukod na tinatawag, may tatlong tinatawag tayong aspect niyan na nais kong makita ninyo. Yung positional sanctification or yung pagbubukod na positional, gawa lamang ito ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, ang Diyos mismo nung nanalig ka kay Kristo bilang tagapagligtas, naniwala ka sa ebanghelyo, ibinukod ka ng Diyos. Mula sa pagiging anak ng dyablo, ngayon ay anak ka ng Diyos. Hindi mo ito gawa, no? Ito'y gawa ng makapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, pumunta tayo sa Colossus Kapitulo 1. Kapitulo 1. Colossus Kapitulo 1 at ang talata ay 13, kung di ako nagkakamali.
Yan, sabi rito, siya ang nagligtas sa atin mula sa kapamahalaan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Dito makikita mo, inalis ka no? Mula sa kadiliman at dinala ka sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Ibinukod ka rito inilipat ka Okay? So dito makikita natin yung kalagayang positional or positional sanctification. Ito'y gawa ng Diyos. Okay? Ang tawag natin dyan, monergism yan. Diyos lamang ang may gawa sa iyo. Wala kang kakayahan, ibukod ang iyong sarili mula sa kapangyarihan ng dyablo, papunta sa kaharian ng Diyos, or sa kadiliman, papunta sa liwanag, maliban lamang sa pagkilos ng Diyos. Okay? Ang tawag po dyan, positional. Pangalawa, yung pagbubukod practical. Ito yung sinasabi rito sa Biblia. Kapag hinahamon tayo, maging banal kayo sapagkat ako'y banal, ang tawag sa pagbukod na ito, practical sanctification o yung tinatawag nating experiential sanctification sa English. Pangkaranasan. Itong uri ng pagbubukod naman to, kooperasyon to ng Diyos at ng tao. Synergism naman ito. Okay? Inutusan ka ng Diyos na bumukod, therefore kapag nakaupo ka, hindi ka naman kinakailangan may pagkilos. Inutusan ka ng Diyos na maging malinis ang puso't isipan mo, abay kinakailangan may pagkilos ka na gagawin, no? Pinabubukod ka ng Diyos dun sa mga kaibigan mo, kakilala mo, o kahit nga kamag-anak mo na ang impluensya sa buhay mo, masasabi natin, imbis na papalapit sa Diyos, papalayo sa Diyos. Alam niyo ba, may mga gawi ang tao, may mga laro, may mga habit, may mga ginagawa ang tao, na yung kanyang ginagawa, imbis na maging banal siya, abay, napapalapit siya sa kadiliman at nagiging mas malapit siya sa kadiliman at nagagawan pa niya ng pabor ang kadiliman kaysa ang Diyos. Okay? Kaya ang Diyos naman, utos ng utos sa atin na maging banal tayo. Kasi ang gusto niyang mangyari sa atin, transformation. Ang Biblia, ibinigay ito sa atin not only to educate us and to give us information about God, but also give us information about transformed life, mga buhay na binago. Kaya nga kapag binasa niyo yung salita ng Diyos, makikita mo rito yung mga binagong buhay ng mga tao Mga buhay nila na mula sa kadiliman patungo sa liwanag, katulad ng mga taga-Epeso, no? Na dating nasa kadiliman talaga, ang uri ng pamumuhay nila, sumasamba sila sa maling Diyos-Diyosan. Pero ngayon nakakilala sila sa tunay na Diyos. Yung mga ginagamit nila sa mga pangkukulam at mga pangbabarang, maging sa witchcraft, talagang masasabi nating tawag rito, sinunog nila yon. According sa Acts, kapag pinag-aralan nyo yung Acts, pinagsisira nila yung bagay na yun. Maging yung ginawa nilang pagbukod sa mga maling gawi sa buhay. Pumunta tayo sa isang halimbawa na yan, sa Epeso. Wala dito sa sa text natin, pero bibigyan ko lamang kayo ng halimbawa kung paano binabanal ng Diyos ang isang tao sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Pumunta tayo rito sa isang halimbawa sa Epeso. Epeso Kapitulo 4, kung hindi ako nagkakamali. Kung meron kayong mga Biblia, sundan nyo ng inyong mga mata, no? Verse 28. Okay? Sabi rito sa Epeso 4:28, ang magnanakaw o ang nagnanakaw, continuous action to Kapag sinabing continuous action, ibig sabihin may membro doon sa church na nagnanakaw talaga. Okay? Tigilan nyo na. Kumbaga, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magpagal siya, dapat niyang gamitin ang kanyang mga kamay sa paggawa ng mabuti at upang siya ay makabahagi sa pangangailangan. Huwag ninyong pabayaan mamutawi sa inyong bibig ang mga anumang bulok na salita. Subalit kung mayroon man, ay mamutawi ang mabuti at nakagamit-gamit sa ikatitibay upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa nakikinig. So makikita nyo rito, lifestyle, no? Ang hot challenge dito sa atin. Towards where? Towards holiness. Kaya mga kapatid, no? Mapalad, sabi nga rin, no? Mapalad, blessed are, mapapalad yung mga banal, makikita nila ang Diyos. No? Nais kong makita ninyo, sa buhay Kristiyano, ngayon, ito yung ginagawa natin, practical sanctification or pagbukod practical, pangkaranasan, ito yung kooperasyon ng Diyos at Kristiyano sa buhay
natin. Dapat mangyari ito. Dapat maranasan ito. Kapag ito hindi nangyayari sa buhay mo, isa lang yan. Baka hindi ka Kristiyano. Okay? Kung noon walang yaka 20 years ago, hanggang ngayon walang yaka pa rin, baka hindi ka Kristiyano. Nagpapanggap ka lang. Or meron ka lang reliyon. Hindi ka anak ng Diyos. Okay? Kung noon, yung practice mo nung Katoliko ka, nung isang beses, isang linggo ka nagsisimba, o kung kailan mo lang maiisip ang Diyos, magsisimba ka, ginagawa mo yan ngayon, kahit sinasabi mong Kristiyano ka na, no? Ay ba, may problema tayo dyan. Dahil ang tunay na mananampalataya, mamahalin niya ang Diyos. At isang pagpapakita sa kanyang pagmamahal sa Diyos, kahit harangan ka man ng sibat, mananambahan ka sa Kanya. Bakit? Diyos mo yan eh. Di ba? Diyos mo yan eh. Kumbaga, yan ang nagbago ng buhay natin eh. Abay, pero kung ang turing mo lang sa Diyos, kung kailan mo lang siya papansinin, abay, may problema tayo dyan. Hindi ko kino-question ang kaligtasan mo. Ang ko-questionin ko sa iyo, kung may buhay kang relasyon talaga sa Diyos. No? Dahil bilang mga mananampalataya, naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinutokso siya ng dyablo. Okay? Ang Panginoong Diyos mo lamang ang iyong sasambahin at siya lamang iyong paglilingkuran. Kapag hindi mo sinasamba ang Diyos sa buhay mo, may iba kang sinasamba. Tsak hindi Diyos. Okay? Tuloy po tayo dyan. Pangatlo, yung pagbubukod pang hinaharap. Ito yung tinatawag nating final or ultimate sanctification. Gawa uli ito ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos sa iyo, ang magbubukod, aalisin ka sa lugar na ito, na kung saan apektado ng kasalanan, na kung saan narito ang sanlibutan, na kung saan narito ang dyablo, at ilalagay ka ron sa lugar na hindi ka na aabutin ng kasalanan, hindi ka na kayang abutin ng dyablo, hindi ka na rin kayang abutin ng sanlibutan. Saan yun? Sa piling ng Diyos. Diba? Sa langit, sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian, barang araw. Ang tawag po rito, yung tinatawag nating final or ultimate sanctification. Yung pinal na pagbubukod. So iba-iba pong aspect, no? Pero tandaan natin, isang beses lang yan, yung event na nangyari sa buhay natin. Kaya yung tatlong aspect na ito mangyayari sa atin. Ano yun? Yung nanalig tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung tayo naniwala na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na muli para sa atin. Yung nagkaroon tayo ng realization na tayo makasalanan at hindi natin maililigtas ang sarili natin, kundi si Kristo lamang makapagliligtas sa atin. Okay? So nakita na natin, ipupurso natin bilang mga Kristiyano yung kapayapaan. Ipupurso din natin bilang mga Kristiyano yung kabanalan. Huwag ho kayong magsawa. Okay? Kung yung kabanalan sa inyo, corny, sa Diyos hindi corny yun. Okay? Kung sa tingin nyo yung mga nakapaligid sa inyo, mga malalaswang tao, yung mga taong mahalay, o yung mga taong ayaw sa Diyos, abay maging iba ka dahil Kristiyano ka eh. At yun nga ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ang tumawag sa iyo banal, sinabi sa unang Pedro, magpakabanal ka sa iyong buhay. So we will pursue dyan. We will strive. We will run after. Hahabulin natin ang kabanalan at ang kapayapaan sa ating buhay. Okay, tuloy pa po tayo. Meron pa tayong interesting text na nais kong makita ninyo. No? Now, nakita natin kanina, kung babalik tayo sa ating text, verse 14. Okay? Balik tayo. Hindi. Taas. Verse 14. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala ito, walang sino makakita sa Panginoon. Actually, itong talatang ito, maging yung ibang mga nag-aaral nito, isa ito sa sinasabi nilang problem text. Depende kasi sa bumabasa. No? Kasi yung iba, ang basa nila dyan, kapag hindi ka nagkaroon ng kabanalan, hindi ka makakakita sa Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos. Okay? So lumalabas na kinakailangan maging banal ka para makita mo ang Diyos. At lumalabas ang common denominator, dapat by works in order for you to see God. Okay? Yun ang makikita mo sa bigla ang pagbasa nito. Papasok sa isip mo, teka lang, kinakailangan pala kabanalan, mag-strive akong maging banal para makita ko ang Diyos. Lumalabas yan na parang
by works ang salvation. Mag-i-strive ako maging payapa at mag-i-strive akong banal dahil kung hindi ko gagawin ang mga bagay na to, hindi ko makikita ang Diyos. So, yon ang isa sa ginagamit nila para maliin yung talatang ito at ipakita, no? Ipakita na yung kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa. Okay? Kasi tayo, pag bumasa nito, ang anggulo ng basa natin diyan, kaya kinakailangan ka magpakita ng kabanalan at ng tinatawag nating kapayapaan bilang isang Kristiyano kasi yung mga tao nagmamasid sa buhay mo. Dahil ikaw, isa kang ehemplo ng kabanalan at ng pananampalataya sa Diyos at nung tinatawag nating kapayapaan ng Diyos. Therefore, as people look to you, people are attracted to you. Okay? May prinsipyo ba tayong makikitang ganyan sa Biblia? Yes. Pumunta tayo doon sa John chapter 13, yung kanina. Okay? Paano makikilala yung mga tao mga tagasunod ni Kristo? Ito yung sinabi ni Kristo sa kanila eh. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y mag-iibigan o kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So dito, ang point na gustong pagpalabasin ni Apostol Pablo, may ibang talata pa. Pilipos 2:15, upang kayo'y maging mga walang sala at walang malay na mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama na sa gitna nila ay lumiliwanag kayo tulad ng mga ilaw ng sanlibutan. So, ang hamon dito, nung author ng Hebrews, hindi yung mag-i-strive ka maging banal at maging tawag rito, maging mapayapa dahil ang goal mo magkaroon ka ng kaligtasan, dahil ang goal mo makita mo ang Diyos. Hindi ganon. Okay? Makikita at makikita mo ang Diyos kung tunay kang mananampalataya. Okay? Pero ang isang mananampalataya, given na yon, dapat magpakabanal siya at ang kanyang i-goal sa buhay ay mabuhay ng payapa. Hindi yung ang mangyayari gusto niyang makita ang Diyos na ang layunin para bang yung kaligtasan ay nakabase sa kapayapaan at kabanalan niya. Hindi. Kaya tayo bilang mga mananampalataya nag-iibigan, kaya tayo bilang mga mananampalataya nabubuhay at pinupurso ang kapayapaan at kabanalan dahil na rin, unang-una, utos ito sa atin ng Diyos. Pangalawa, bilang patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. So that they will be attracted doon sa Diyos na ating sinasamba. At yan naman ang mga katotohanan na makikita natin sa Biblia na hinahamon tayo lagi. No? Aside from Philippians chapter 2 verse 15, Philippians chapter 2 verse 16, sabi rito, na nangahawak sa salita ng buhay upang ipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagal man ng walang kabuluhan. Another text, Mateo 5:16. Paliwanagin nga ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Now, yung magpurso ka ba ng kapayapaan, mabuting gawa yun? Yes. Yung magpurso ka ba ng kabanalan, mabuting gawa yun? Yes. Ang goal mo ba para kaya ka magpurso ng ganito, para makapunta ka ng langit? No. No? Kung di anak ka ng Diyos, ang isang hindi Kristiyano, hindi siya makakapagpurso ng kapayapaan at kabanalan in the sense na katulad ng isang mananampalataya. Bakit? Wala siyang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos eh. Okay? Para masunod niya yung iniuutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Pwede magkaroon siya ng disiplina sa kanyang sarili, pero iba yung dynamic na kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. Ito yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na ibinubukod siya at binibigyan siya ng kapangyarihan para masunod yung mga utos ng Panginoon patungkol sa pag-ibig, patungkol sa pagpurso ng kapayapaan, patungkol sa pagpurso ng kabanalan. Na ang goal mo, hindi mapunta ka sa langit kasi hindi naman by works ang ating salvation. Na ang goal mo, maging liwanag ka ng sanlibutan. So that Christianity and the God whom you serve, whom you are serving, will be attractive in your life.
ma-attract yung mga tao, no? Doon sa Diyos na sinasamba mo. Hindi sa iyo, kundi doon sa Diyos na sinasamba mo. Why? Because you will always point them to God and to the Lord whom you are serving. Yun po yung sinasabi rito, no? Nahamon sa atin bilang mga mananampalataya. Unang 1 hanggang 3. Sabi rito, masdanin nyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo ngayon nga, anak tayo ng Diyos. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Tuloy, verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Anong mangyayari dito? Ipinakikita yung katotohanan dito, no? Yung magkakaroon tayo ng transformation katulad ng sa ating Panginoong Kristo balang araw at hindi tayo magiging katulad ng Diyos, no? Hindi katulad ni Jesus Christ na Diyos tao, kundi matatransform tayo dun sa uri ng katawan katulad niya. Kaya lang mangyayari pa sa hinaharap yon. Pero sa verse 3 makikita niyo yung hamon. At sino man na may ganitong pag-asa sa kanyang sarili, ano yung pag-asa? Yung pag-asa na makikita niya ang Panginoong Kristo, yung pag-asa na balang araw mababago siya, sabi rito, naglilinis ng kanyang sarili, binabanal ang kanyang sarili, monergism, kooperasyon ng Diyos at ng tao, gaya naman niyang malinis. Sino yung ating magiging goal? O sino yung ating magiging kinukuhang halimbawa na gaya naman niyang malinis? Ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay pure, malinis at banal, so tayo sinisikap din natin maging katulad niya dito sa lupa. Pero ano yung pagbubukod na ginagawa natin? Yung pangkaranasan, okay? Na pagbubukod, na kooperasyon ng tao at ng Diyos na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Pero balang araw, magiging katulad niya tayo. When was that? Yung ultimate sanctification. Yung pinal na pagbubukod na magiging katulad niya tayo, magkakaroon din tayo ng tinatawag na resurrection body na hindi na kayang dapuan ng kasalanan, wala ng kahinaan, at kapiling tayo ng Diyos magpakailanman. Kaya mga minamahal, yan po ang hamon sa atin sa umagang ito, no? Unang-una, magsikap. Magsikap sa kabanalan, magsikap sa kapayapaan. Next week, Lord willing, okay, pakita natin outline natin. Ito ang ihahamon ko sa inyo. Magbantay. Next week yan. Okay? Ito yung part 2. Maging mapagbantay, baka may mahulog o malagpasan ng biyaya. Pag-aaralan po natin yan. Maging mapagbantay na huwag magtaglay ng kapaitan sa buhay, o maging mapagbantay sa pagkamakasarili at pagiging makalaman. Bakit? Kasi may makikita tayong halimbawa rito no? Na huwag nating tularan si Iso. So yan ang titignan nating anggulo next week, na bakit kinakailangan maging watchful tayo. At yung watchfulness na sinasabi po rito, mga kapatid, hindi lang yung titignan mo yung sarili mo, kundi magiging mapagbantay ka sa mga kapatid sa pananampalataya sa loob ng iglesia. Sa mga makikita nating pangyayari at pag-uugali na binabanggit dito sa Biblia. Pero sa umaga munang ito, ang hamon ko po sa inyo bilang mga kapatid sa pananampalataya, may dalawang pagsisikap na dapat nating pagsikapan. Yung magkaroon tayo ng kapayapaan. Tanong ko sa iyo, payapaan ba ang buhay mo? Okay? Kanina, ang ganda nung awit niya inawit ni Bok, no? Isa sa mga resulta ng kapayapaan sa buhay natin dahil sumusunod tayo sa Diyos. Nagtitiwala tayo at sumusunod tayo sa Diyos. At nagre-resulta ito sa kapayapaan ng ating buhay, sa ating personal na buhay. Alam niyo, maraming Kristiyano, kahit Kristiyano, maligalig ang buhay. Maraming Kristiyano, itatakil ko nga yan minsan, yung Hebrews chapter 4, yung tinatawag na rest. Rest in Christian life. Nagkaroon na tayo ng tinatawag nating salvation rest. Yung kapahingahan, dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan, na yung paraan ng ating kaligtasan, hindi natin pinagsusumikapan. Maraming tao pagod na sa pagsusumikap para lang magkaroon ng kaligtasan. Pero tayo, hindi tayo nagsumikap para magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat yung salvation rest natin kay Jesus Christ yun.
Si Kristo ang nagbigay ng kapayapaan sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero may tinatawag tayong Christian life rest, no? Na yung Christian life mo, bagamat battlefield yan, and yet may kapahingahan ka na nararanasan. Pero may mga Kristiyano, maligalig ang kanilang Christian life. Okay? Dahil kulang sa tiwala sa Panginoong Diyos at kulang sa pagsunod. At nais kong sabihin sa inyo, hindi kayo tinawag sa pagsuway. Tinawag tayo sa pagsunod sapagkat nais ng Diyos, ma-experience natin yung kapayapaan ay binibigay ng Diyos dulot ng pagtitiwala natin at pagsunod sa Kanya. Kaya rito, ang hamon, pagsikapan yung magkaroon ng kapayapaan at pagsikapan yung magkaroon ng kabanalan. Bakit? Dahil walang taong makikita, walang taong makakakita sa Diyos kung wala ang mga bagay nito. Bilang Kristiyano, okay, we try to point people to God through our lifestyle. Lifestyle ang pinag-uusapan dito eh. Kasi pwede mong ituro ang isang tao sa Diyos sa pamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Pero minsan mas makapangyarihan yung nakikita nila sa buhay mo eh. No? Na itong nakakapagbigay ng challenge sa buhay nila na gumaya sa iyo dahil nakita nila yung pagbabago. Kanina may kausap akong taxi driver, nagki-claim siyang born again. Tapos talagang giliw na giliw siya ron sa dati niyang kaibigan na manginginom. Yung tipo bang walang kinabukasan na kaibigan niya, ngayon pastor na. No? Nakita niya yung transformation. So ikinukwento niya sa akin yung bagay na yun. So naging challenging sa kanya bilang isang tao, taxi driver to, nakatabi ko kanina, na yung kakilala niya na talagang ang uri ng buhay ay talagang masasabi nating patapon at papalayo sa Diyos, ngayon nagpapastor na dahil nakakilala ng Diyos. So, ang laki ng epekto sa kanya yun, nung nakita niya yung ganung uri ng buhay. At ganun din naman ang challenge sa atin. Nais nating makita ng tao sa atin na tayo kumikilala sa tunay na Diyos. Okay? At dalawa lamang itong topic na hinamon ko sa inyo, yung kapayapaan at yung kabanalan. Next week, pangatlong hamon sa atin dito, yung magbantay. Under magbantay, ito po yung outline natin. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Yan po ang hamon ko sa inyo ngayong umaga. At umaasa po ako na as far as church is concerned, pagsikapan natin ito sa ating buhay. Panatiliin natin yung kapayapaan sa ating iglesia, yung pagmamahalan at pagkakaisa. Okay? Ang i-goal natin na naway ang church natin, ang kapilya natin, puno ng kapayapaan. Alisin natin yung mga bagay na magiging sanhi upang unang-una ang Diyos hindi malugod sa atin. Pangalawa, imbis na maging pagpapala tayo sa ibang tao, katisuran pa tayo ng ibang tao. Manalangin po tayong lahat. Salamat o Diyos sa oportunidad na ipinagkaloob mo upang kami makapagsama-sama at makaparambahan sa iyo, maging yung mga kapatid na Panginoon dito sa kanilang mga tahanan. And we pray for them, O God. Palakasin mo ang kanilang mga katawang lupa, patatagin mo sila, at ang dalangin ko, Panginoon, kapag dumating na ang panahon na maluwang-luwang na, at alam nila, Panginoon, na in their conscience, they will not violate their conscience. I pray for them, Lord. Bigyan mo sila ng lakas na makasama at makapiling namin sa aming pananambahan. Salamat sa umagang ito. Patnubayan mo mga kapatid, ingatan mo sila, ipurso namin ang kapayapaan at kabanalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Bok, pray mo yung giving natin. Amen.
Okay, please be here this afternoon. Ang topic ko po mamayang hapon ay pagtatangi. Yan, favoritism, no? Hindi paborito yung pagkain na ino-order nyo lagi, no? Hindi pagtatangi at kukunin po yun sa James chapter 1 verse 13. Kaya lang sabi ko nga, isang talata pa lang, James 2 verse 1 pa lang, talagang napakayaman na. So tatalakayin ko po yan mamayang hapon, kaya if you're available, please do come, join in our worship this afternoon. Okay, tumayo po tayong lahat. At may pahabol yatang merienda agahan dito, no? Ay, para ba sa second service yan o damay ang first service? Hindi alam yan. Sige, tayo po yung manalangin at maraming salamat sa inyong pagdalo sa umagang ito. At yung mga taga second service, huwag muna kayo umuwi. 10:30 pa naman kami magsisimula eh. No? Unwind muna kayo dito. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this privilege and opportunity to worship you in spirit and in truth. Makasamba sa iyo sa pamagitan ng pag-awit, pagbabasa ng iyong salita, pakikinig ng iyong salita, pagbibigay at pagkakaloob, at sama-sama pagpapalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na sa umagang ito, pinagsikapang makadalo sa kapilya, Panginoon. And I pray for them, ganun din yung mga kapatid namin sa mga kanilang mga tahanan. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, protektahan mo, patuloy na taglayin namin, Panginoon, ang iyong paggabay, talino, Panginoon, sa gitna ng may pandemya pa rin, Panginoon. At patuloy namin pinapanalangin na mag-flatten at bumaba na ang kaso ng pandemic at maging malusog, maingat ang mga Kristiyano at ganun din ang mga tao maging responsable na. Muli, Ama, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-iwahiwalay, sa aming pagkikita muli mamayang hapon. Salamat sa umagang ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, please dismiss.